Walang katulad kung magmahal, hindi mo maihahambing. Biyaya niya ay laging sapat, kaya't halina magsama-sama. Magpasalamat at mag-alay ng ari, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindap sumayaw para sa kanya, umawit ng pag-ibig. Pasalamat
pasalamatan siya. Iba't kay buti ni Jesus, makasalanan ay kanyang tinubos. Wala nang makapapantay sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya't halina, magsama-sama, magpasalamat at magtalay ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingak sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-aray ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingak sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Salamatan siya. Magsama-sama, kaya't halina, magsama-sama, magpasalamat at mag-aray ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingak sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-aray ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya, umingak sumayaw para sa kanya, umawit ng papuri. Pasalamatan siya. Sa pagsikat ng araw, ngalan niya ay purihin. Awitin natin ang pag-ibig niya. Hindi siya nagbabago, noon, ngayon, kailanman. Biyaya niya ay lagi niyang laan. Tayo'y magkaisa, nasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Welcome to Love Fellowship Church, International Columpete. We are a family that promotes loving God and loving people. Join us as we celebrate. Amen, amen. Good evening everyone. Ayan, sino kasama natin? Si Kuya Ronald. Hi Kuya Ronald. Good evening, Pastor. Good evening po sa lahat. Good evening. Yan, good evening po sa mga nandiyan. FB Live, 5,000 and counting. Ate Gloria Cueto. Si Ate Lisa Enriquez. At sino pa man nandiyan. Good evening, good evening. Yan, so tayo nagpapatuloy sa ating series ng Supernatural Transformation. So tayo po yung manalangin
Father God, salamat po sa gabi ito. I pray na ikaw po matuloy mangusap sa amin even as we celebrate your goodness. Lord, at tunay na kami po ay patuloy na mapagpala ng iyong kapangyarihan sa aming buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. So tayo po sumamba muna sa Panginoon. Let's worship God. Sandali lang. Kasama natin ang psalmist sa gabi ito. Hello, yan. Comment down below po kung sino po mga nandyan so that pwede po namin kayo mabate, ma-shout out. Yan, so tayo nasa Kalawakan. Yan, wala yan ba? Anyway, sandali. At ayaw sandali. Ayun, okay. Sige po tayo sasamba sa Panginoon. So, good evening po sa mga nandiyan. Ate Gloria Cuenco, Ate Lisa Enriquez, at sa mga other people that is with us. Yan, comment your name, kung taga saan po kayo. Kung kayo po bagong bagong nakasama namin, we would like to know kung saan kayo galing. Yan, okay, so let's welcome sa ating gawain ang The Psalmist to lead us in worship. Thank you, Lord. Praise God. Ayan, so at habang malabas sila, yan, ay ko lumabas. Yan, announcement po yung nga po, sa Sunday po ay tayo po ay patuloy natin gawain at yung mga workers natin na hindi pa na commission, I will encourage you to stay up to the service para kayo pa ma-commission, pag-pray. And then sa 15 na nga po ang ating nalalapit na gawain na yung okay, so yan po, tayo po i-out na Panginoon yung ating first fruit festival. So kaya ngayon tayo po magpuri sa Panginoon with the psalmist. Your love never fails me. Your love never fails me. Hills, plains, valleys all the same. Faith will light the road. Landscape, scenery will change, but I don't walk alone. There is no place where your love won't reach. Down in the deep, I'm on the beach. Your love never fails me. Your love
Thank you, Jesus, for your love never fades. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you, Jesus. Glory to your name. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save and carry me always. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save and carry me always. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength.
Lord. Thank you, Jesus. Praise God. You are faithful indeed, Lord. Amen. Praise God. Yan patunayan Amen. natin, Lord, sa ating buhay. Yan, dalawa at tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan. Siya ay nasa kalagitnaan. So, let's testify of His goodness. Yan. So, it's testimony time. Yan. Brother Donald. Amen. Thank you, Lord. Sa buong sanlinggo, patuloy nga po ang pagsama ng Lord. Sa biyaya niya, talagang na nagagawa yung mga bagay-bagay sa buhay. Katulad ng yan po, yung paghayo. Talaga pong naroon ang biyaya ng Diyos na talagang binigyan tayo ng lakas ng loob para ihayag yung salita ng Diyos. At yun po sa mga sinasambahin po namin sa Talisya, salamat po sa kanila na naroon yung kanilang puso na yung kauhawan sa salita ng Diyos. Na talaga pong masaya po sila kapag dumarating po kami. Kaya, praise God, talaga pong salamat sa Diyos at sana po ay talaga pong marami pa mapuntahan o malagdagan pa yung aming sinasambahay sa Talisya. Amen. Marami tayong target dyan. Yan, so praise the Lord. At yun nga, nandyan si Kuya Dong, Cesar. Balita ko gusto niya mag-open ng simbahay. Kuya Dong, yan, nakita niya si Kalope. Yung ating praise and worship, nandun sa Kalope. Nakakami si Kalope, no? Sa pagsama sa Panginoon. Anyway, yan nga, so salamat sa Panginoon na talagang sinasamahan tayo sa mga gawain. Yan, at talagang we're go. Yan, kaya salamat din sa tutuloy na kalakasan din ni Lord sa atin. Yan, marami man hindi tayo kasama ngayon, pero the Lord is with us. Amen. At yan, sa mga kasama natin yan nandiyan, yan, just join us sa ating online ngayon ng simbahay, and we're talking about the fifth, panglimang bahagi ng ating pagta-transform para sa 2026. Diba? Napag-usapan natin before, yung physical, yung spiritual, physical, mental, emotional, at ngayon yung panglima, relational. So wow, transform our relational health. Yan, tayo nga ay dahil ginawa ng Panginoon ng relational being, tayo nga po ay dapat lumago din sa ating mga relasyon. Yan, sandali. Ayaw gumana. Okay, so kung kayo po ay nasa bahay, ay parehong lesson po, parang topic, pero ibang approach. Yan, ibang outline, kumbaga. Hindi lang ayaw magana. Okay, so transforming our relational health. Reloading. Okay, the more Christ controls your heart, the healthier your relationship become. Yan, so sino ba? Yan, transform in my relational health. So let's open the Bible sa Romans 12:18. Pakibasa ka pa, Kuya Ronald, ikaw lang magbabasa. Ano, Pastor? Yan, Romans 10:18. Kami po sa Romans 10:18. Kaya po dito, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama ang sinuman. Amen. Live at peace with everyone. Yan.
Dapat wala tayong kagalit. Sino pa sa inyo may kagalit ngayon? Lalo ngayon, nag-aaway na naman ng mga politiko, no? Hindi pa rin hindi pa rin matapos yung mga BBM, mga ayan. Pero tayo po hangga't maaari ay tayo po ay live at peace with everyone. Kanina nga ay natutokso ko mag-comment sa isang politiko na personally para I don't like, pero hindi ko pwedeng gawin dahil nga baka may magalit sa akin na naniniwala sa kanya. So mahirap talaga. So yan, transform in our why relational health matters. Bakit ba mahalaga ang relational health? So number one kasi, yan, we were created for relationships. Yan, pakibasa ka sa Genesis 2:18. Genesis 2:18. Ano po, sabi ko sa 2:18? Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Ibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Yan, pinapil ko ngayon yan. It is not good for man to be alone. Aray. So, mahirap nag-iisa talaga, di ba? No man is an island. So, life is all about learning to love God and to love people. Kaya, whether we like it or not, we have to be related to one another or to everyone. So, mahirap yung meron talagang kagalit, lalo na kapag kapamilya mo, di ba? Kapag ang asawa mo o kapitbahay mo o kapitid mo ang kagalit mo, hindi masaya. You will not have peace, hindi ka makakatulog and all that. So, pangalawa, relationship shape our happiness and success. Yan. So, pakabasa nga sa wala rito, Proverbs 17:22. Ano po basa? Proverbs 17:22, pakabasa. Proverbs. Proverbs 17:22. 17:22. Sabi po dito, Proverbs 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang manungkuti unti-unting namamatay. Ayun, di ba? Ang pagmamasayahin ay hindi mabuti sa ating katawan. Ang relationship, di ba, nagpapasaya sa atin yan. Relationship shape our happiness and success. So, Amen. kaya nga pag may kagalit ka, di ba, hindi ka masaya, it will affect your health. Kaya nga kadalasan yung mga may sakit, may mga high blood, may sakit sa puso, kadalasan yung maraming kagalit, di ba? Yung maraming mga sama ng loob. Kaya hindi maganda talaga. So, broken relationship often creates emotional and spiritual struggles. Alam natin yan, kahit sa church, hindi ka makapag-worship kapag nakita mo yung kagalit mo. Di ba? Yung kapag meron kami problema sa isang tao, talagang it will not be hard for you to worship God. At pangatlo, healthy relationships show spiritual maturity. Yan, John 13:35, pakibasa. Yan po, sabi po sa 1:13:35, kung kayo'y may pagkamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat ng kayo ay mga alagad ko. So, pakipaliwanag mo, anong paliwanag mo dyan, Kuya Ronald? Yan po, kung nakikita po sa atin na tayo nagmamahalan sa isa't isa, yung mga kapatiran o kahit na hindi manapataya, ay naroon yung kapwa mo, sabi nga po ay makikilala tayo kung tayo nagmamahal. Kung tayo aligad niya, kung tayo nagmamahal sa isa't isa. Amen. So, Walang gulo, walang away, kundi pag-ibig sa isa't isa ang mamayani sa ating. Ibig sabihin pala, ang healthy relationship ay nasusukat, ang spiritual maturity nasusukat sa healthy relationship. Masasabi matured ka sa Christian kapag maganda ang relasyon mo sa bawat isa, di ba? Kasi you will know that you are my disciple if you have love for one another. So kung totoo kang disciple, ibig sabihin nagmamahal ka sa bawat isa. So you don't measure maturity by knowledge but by love. Hindi parami ng alam na verse, di ba? Hindi parami ng alam sa Bible, kundi parami ng pagmamahal sa sa bawat isa. And yan, amen, praise God. So, ang tanong ngayon, bakit nga ba may mga nasisirang relationship? What damages relationship? So, number one, dito sa James 4:1, James 4:1. Sabi po si James 4:1. Ako.
Informer. Saan nanggagaling ang iyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't namumula yan sa mga pagkanasang naglalaban-laban ang inyong kalooban? Yan, oo, di ba? Yung kapag selfish ka, kapag gusto mo yun sa'yo masunod, di ba? Kapag ang gusto mo, ikaw ang laging tama. Kapag ikaw ang laging tama, ano ibig sabihin nun? May tama ka, di ba? Ayan, so selfishness, yan talaga number one, yan talagang talagang maghiwalay ng mga kaibigan. Kapag inisip mo lang ang sarili mo. Sa pangalawa, pride. Diba? Pangalawa, pride. Pride refuses to admit, di ba? Ano ba ibig sabihin ng pride? Yung nga, kapag kayo ay merong hindi na pagkakasunduan, kapag meron kayong di pagkakaunawan, ayaw mong umamin na ikaw ang mali. Diba? Ibig sabihin ng pride niya you refuse to admit fault or ask forgiveness. Diba? Yung mataas ang pride mo. Kaya nga sa relasyon talaga, kahit na ikaw ang tama, para kung ikaw ay gusto mong mabuo ang relasyon, di ba, kahit sa mag-asawa, alam ni Kuya Ronald dyan, kahit ako, naranasan ko yung kay Pastor Maricel, kahit na alam ko akong tama, pero kung nagtampo pa rin si Mrs., ako pa rin ang lalapit, di ba? Ako pa rin ang amin. Ako pa rin, ako pa rin yung lalapit mag-initiate. Kadalasan, ganun talaga. Siyempre, di ba, kaysa matulog ka sa sa labas ng kulambo. Di ba, kaysa hindi kayo mag-usap, magagalit kayo matutulog. Kaya, ayan, so pride, isa yun sa dapat talaga natin i-work, alisin. Pangalawa, insecurity. Ano ba ibig sabihin ng security? Security. Security. Para bang insecure ka sa, halimbawa, kapag ang asawa mo ay yung breadwinner, parang insecure ka sa sa kanya. Kumbaga, mahiya ka. Parang mahiya na tusan mo siya, o sabihan mo siya ng gano'n. Oo. Oo, yun. Security sa kanya. So, ito na yung people, kapag ikaw insecure, mahirap ka, nahirapan kang lumapit sa taong na insecure ka, di ba? Lalo nga kung asawa mo yun o somebody kilala mo, it's hard to love others kapag meron ka insecurity in your heart. At pang-apat, unresolved anger and resentment, yung mga hindi pagkakaunawaan. Makabasa sa Ephesians 4:31. Peso 431. Sabi po si Peso 431. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Ayan, di ba? So, sino ang sama ng loob? Ayan, sino ba may sama ng loob dyan? Di ba, kaya nga rin yung sama ng loob daw, yung galit, huwag na panatilihin sa puso. Hanggang maaari, huwag lubugan ng araw ang ating galit sa tao. Kasi nga, ito ay hindi nakakatulong sa mga relasyon. So, kaya bitterness, yan nga, pag may bitterness tayo, it will destroy relationship. Yan talaga. At kadalasan nga, sa mga naghihiwalay, sa mga hindi nagkakaunawa mag-asawa, kadalasan simula yung sa maliit lang di ba? Sa maliit na bagay, katulad niya sa USA, imagine maraming nag-divorce dahil nga nagtalo lang sa toothpaste. Sa pagpundot ng toothpaste, sa mga maliit na bagay. Kasi nga, pag yung mga resentment hindi na-settle, nagpa-pile up yan hanggang sa na-irritate ka na. Sabi nga nila, yung kapag ikaw nasa beach, kapag napasukan ng konting buhangin lang yung paa mo, di ba, ma-irritate ka na, konting buhangin lang yan pero ma-irritate ka na sa konti na yun. So ganun nga yung nangyayari. So these are at least some of those major areas na kung saan talaga pwede sumira ng mga relasyon. So ang goal natin syempre ay maayos ang ating mga relasyon. Amen. Diba? So God's plan for healthy relationships. Ano ang plano ng Diyos para sa maayos na relasyon? 7 bagay ito na we can take note para po lalo maging healthy ang ating mga relasyon. So number 1, value, be humble. Maging mapagkumbaba. Sabihin yan,
Ayan, value others above yourself. Philippians 2, Yan po, sabi sa Philippians 2:3. Ano po dito? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o paggaya. Tandaan ng pagkapakumbaba, ituring niyo higit ang iba kaysa yung talaga pa nagpataasan, di ba? Pa nagpataasan ng dalawang tao, mag-asawa o magkaibigan or any person, talaga walang mariresolve. So, kung ang pride destroy relationships, tulad ng binanggit natin kanina, yung humility naman, it builds connection. Yan, it builds strong relationship, yung maging mapagkumbaba. Yung ikaw na yung bababa, ikaw na yung ikaw na yung aabot, ikaw na yung kahit na sabihin natin na ikaw yung tama, pero ikaw na yung uunawa. Sabi nga, it's better to be kind than to be right. Diba? Kahit ikaw ang tama, mas maganda pa rin maging mabait ka na lang din. Diba? Sabi nga nila, sabi na lang matatanda, kung sino mas nakakaunawa, siya ang sino yung mas nakakaunawa, siya yung umunawa, siya yung talaga magbibigay, diba? Kasi nga pag pagpilit na kayo ng sarili natin, alam natin talaga kadalasan nag-aaway talaga. So number 2, be gentle and patient. Yan, Ephesians 4:2. Ephesians 4:2. Sabi po din sa Ephesians 4:2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen. Can you, pwedeng paliwanag? Yan po. Sabi po dito, tayo'y maging mahinahon, ating ugali maging mahinahon, magpakumbaba, at maging matiyaga. Yan po sa ating kapwa. At doon ang ating kapwa at ating pamilya ay ating may bahay ay talaga pong magkakasundo po tayo o magiging maayos po ang relationship na bawat isa. Oo, to. Di ba sabi nga yung lumana yung sagot, di ba? Na pumapawi ng galit, no? Kasi pag yung galit sinabayan mo ng galit, sabog. Diba? Pero magiging lumanay ka, para sabi ng Bible, para ka nagbubuhos ng tubig sa nagagalit na tao. So relationship grow through grace. Yan, kapag mas maraming biyaya, yung mas mabilis kang nagbibigay, nag-give in, nag-give way sa mga ibang tao, mas magkakaroon ng mas magandang relationship. So, alam natin, hindi madali ito, pero it helps, di ba? It helps kapag ikaw ibang lumanay. It helps kapag ikaw yung pumapawi ng galit sa anumang hindi pagkakaunawaan. So, pangatlo, accept others. Yan, tanggapin natin ng bawat isa. Let's see. Yan, Romans 15:7. Romans 15:7. Ay po sa Romans 15:7. Ay po dito. Kung paano kayo malugod na tinatanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Yan, so tanggapin ng bawat isa kahit minsan hindi ka tanggap-tanggap, di ba? Sabi ko nga nung Sunday, maging sino ka man. Maging suman ka man o maging sino ka man. Talaga we need to accept each other, lalo kay Christ, di ba? Kung born again ka, hindi pwede mo tanggihan talaga yung mga tao eh. Yung mamimili ka ng gusto mong tatanggapin mo, mamahalin mo. Kasi bawat isa sa atin, binabago pa rin ng Diyos, di ba? Everyone is a work in progress. Kaya kung di mo tatanggapin yung ibang tao, baka ikaw rin hindi rin tanggapin ng iba. Dahil nga siyempre, law of sowing and reaping. Kung ano lang ginagawa mo sa iba, ay gagawin din sa iyo. So, kung gusto mong gawan ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti sa ibang tao. Diba? Kung gusto mong ngitian ka, ngiti ka sa ibang tao. Kung gusto mong masampal ka, sampalin mo ibang tao. Pero siyempre, ayaw naman natin na tayo masaktan. At malaking bagay kung tayo nga ay we will accept each other. Pang-apat, yan, watch your words. Yan, comment down below, watch your words. Napaka-importante nito. So, pakibasa, Proverbs 18:21. Proverbs 18.
21. Sabi po dito sa Proverbs 18:21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila ng salalay. Makikinabang ng bunga nito ay dito ay nagmamahal. Oh, ano ibig sabihin? Anong simple paliwanag diyan? Yan po, sa lahat ng mga sinasalita natin, kung maganda, ay talaga kung naroon ay mapagkapala ang isang tao, ang kapwa natin, kung maganda ang ating sinasabi sa kanila. At kung naman ay pangit, Oh, yan, di ba? Words can heal or destroy. maaari tayong destroy Buhay, kamatayan. imagine pwede Kamatayan. makatay isang tao sa salita. di ba? Sabi nga, kung talaga nakakamatay talaga literally ang ating salita, ilan na kaya napatay natin, di ba? Pero Marami na pastor. kung talaga naman nakakabuhay, di ang dami rin natin nabuhay. So, mas maganda magbigay tayo ng buhay talaga sa tao. Kaya, yan, mamili tayo ng sasabihin talaga, napaka-importante. Kapag hindi maganda sasabihin mo, sabi nga na wag mo na pawalan, baka ito pa'y hindi makatulong. At syempre, kung gusto natin, when it comes to relationship, napakalaga ng pagkapatawad. Forgive quickly. Yan, mabilis ka magpatawad, hindi na yung pinagtatagal. Sabi ng Colossians 3:13, Colossians 3:13, sabi po dito, Colossians 3:13. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may nanakit kayo, kanino man, patawad kayo, gaya ng kapatawad sa inyo ng Panginoon. yan, ang pagpapatawad, pinipili talaga yan. Hindi yan mararamdaman. You choose to forgive kahit na masakit. Diba? Kahit na ikaw yung nasaktan, kahit na ikaw yung agabyado, pero you have the choice and the power to forgive. Dahil nga ang forgiveness ay pinipili mong pawalan ang galit, releasing resentment. Actually, ang pinapawalan mo rin nga dyan, actually, sabi nga ng marami, ay hindi naman yung taong kinagalit mo, kundi ikaw eh. Dahil di ba kapag ikaw ay galit, ikaw ang may sama ng loob, ikaw yung nakakulong, ikaw yung hindi masaya. Yung kinakasabahan mo ng loob kumakain sa labas, nagsasaya, tapos ikaw nagbubungkok ka dahil nga sa sama ng loob na meron ka. So, forgiveness restores freedom. Kaya nga kung gusto natin maging malaya, talagang magpatawad tayo. At pang-anim, ito napakahalaga din, lalo sa mga Pilipino. Yan. Number 6, refuse gossip. Yan. Ayun talaga, number 1 na pumapatay sa mga relasyon, di ba? Yung chismis. Problem 16:28. Sabi po sa Proverbs 16:68, 28. 16:28 pala. Sabi po dito, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ang chismis ang magandang samahan. Oh. Sinisira ang chismis, ang magandang samahan. Magandang sinabi ni Pastor Boyd po one time. Kasi minsan talaga namang yung mga issue sa paligid natin, sa church for example, talaga minsan totoo talaga yun pero hindi mo na kailangan ikalat pa yung pagkakamali ng ibang tao kahit regardless kung totoo yun na hindi. Dahil nga bilang mga magkakapatid ang pagsasabi pa ng ibang bagay whether true or not, hindi mo sabihin ito totoo yung sinasabi ko kahit na hindi totoo, wala kang karapatan o dahil dapat na trabaho na sirain isang tao sa pamamagitan ng pagchichismis sa iba. Kasi nga Joseph destroys unity and protect. So ang kailangan natin gawin ay protektahan yung reputasyon kahit gaano kasama yung isang kaibigan mo o diba, for example, kaya nga yung mga asawa kaya hindi maganda na yung kahinaan ng asawa mo ay ichichismis sa iba. Ayun po ang naging comment namin ni Pastor Maricel na yan, may kahinaan siya, pero it's not my job to tell it to others. I'd rather protected her, at siya rin, ginawa niya rin sa akin yun. So, napakalaga na hindi tayo, lalo sa Christian community, ay nang talalasang minsan, diba, parang yung prayer meeting naging prayer chismis. Ano ba si brother, si sister, nakita ko ganyan-ganyan pag-pray natin. Kahit nasabi natin concern, pero kung ito ay sinabi mo na sa iba na wala man lang paraan na maprotektahan, mapagtanggol yung tao yung sarili niya, chismis na po ang tawag dyan na hindi nakakatulong sa anumang samahan.
Yan, kaya mas magandang tayo po ay mag-build ng relationship, hindi magsira. At panghuli, yung value relationships over rights. Yan, ito yung sinasabi natin kanina na it's better to be kind than to be right. Yan, Romans 14:19. Po, Romans 14:19. Hmm. Tayo po dito sa Romans 14:19. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakadulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Yan, so piliin din natin, di ba? Sikapin. Make every effort sa English. So sometimes peace requires sacrifice. At minsan ang sakripisyo nito, yung ikaw mismo, yung reputasyon mo, kaya yung pagiging tama mo, yung karapatan mo, i-give up mo para lang sa tao. Kaya nga mas pinipili natin yung relasyon kaysa yung manalo tayo sa argument. So choosing peace over argument. So ibig sabihin, for example, yan, sa mag-asawa, tama naman talaga yung tama ka talaga, yung asawa mo mali. Pero siyempre para hindi lumala ang sitwasyon, ikaw na yung magpapakumbaba para ayusin ng hindi mo sasabihin tama siya, ibig sabihin lang for the sake of relationship ay pipiliin mong kapayapaan, di ba? Hindi mo na siya papatulan o kaya ikaw na talaga yung yung aabot pa para maging maayos ang relasyon. So ito yung 7 bagay na dapat nating gawin para nga tayo po ay mabuo ang ating mga relasyon. So ang tanong ngayon paano tayo tutulungan ng Diyos? Kasi di ba hindi madali yan, di ba? Yung tayo yung mag-ayos ng relasyon, hindi madali humingi ng sorry, hindi madali ang tayo ay magpatawad, hindi madali na tayo ay talagang mag-ayos ng relationship. Pero the Lord can help us in transforming our relationship. So number 1, God changes our heart first. Binabago ni Jesus muna ang ating mga puso. Dahil nga transformation begins on the inside. It's an inside job. Ayun ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sinasabi ni Pastor Maricel kapag buo ang loob mo, buo ang labas mo. Kapag sira ang loob mo, sira ang loob mo. Sira ang loob mo, sira din ang labas mo. So nagsisimula ang pagbabago sa loob, sa puso. So pabago tayo ng puso, galit ka, isuko mo ko, Lord, galit ako sa taong ito, tulungan mo ako, lumapit ka sa Panginoon, ang magpabago ng puso. And the Lord will help you change in that area of your life. So the Holy Spirit produces love and patience kapag tayo lumapit sa Kanya. Di ba? Alam natin na yung bunga ng Espiritu. Pangalawa, God teaches us to love like Jesus. Di ba? Paano ba magmahal si Jesus, Kuya Ronald? Anong pagkakakilala mo sa pagmamahal ni Jesus sa'yo? Po, agape lang na kahit na hindi ako kamahal-mahal, naroon na yung kanyang pagmahal ay talagang buong-buo. Di ba? Agape love, unconditional love. Diba kaya yung sinabi ko nung Sunday, yung sinabi ni Jesus, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. Dati kasi ang utos, love one another lang, kung paano minamahal mo ang sarili mo. Pero yung bagong utos ni Lord, ay level up na pagmamahal. Mahalin niyo ang bawat isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So meaning to say, yung pagmamahal ni Jesus nga ay yung agape kind of love, yung unconditional. Mahal kita maging, di ba? Kahit na. Di ba hindi yung mahal kita kung hindi ganoon, hindi conditional, kundi kahit na hindi ka mahal-mahal ng ang tao, mamahalin pa rin natin. Lalo nga kung sila hindi ka mahal-mahal, ayun nga sabi ng Bible. Especially when they are unlovable, you need to love them. So God teaches us to love like Jesus. Sacrificial love, unconditional love, a love that will forgive, di ba? A love that will understand and that will give everything for that person. So that's the kind of love ni Jesus na dapat natin i-share din sa iba. Pangatlo, God uses relationship to grow our character. Diba, alam niyo ba na kahit na yung mga taong magaspang ang pag-ugali yung mga rough side nyo, paraan din ng Diyos yun para lumago ka. Tama po ba? Diba? Dahil for example, kung gusto mong magmahal talaga, ang ibibigay sa inyo Lord na mga tao sa paligid mo kadalasan, yung mahirap mahalin, di ba? Kasi nga sabi ng Bible, madaling magmahal kung yung mamahalin mo kamahal-mahal. Di ba?
Kasi sabi nga ni Jesus ng Bible, di ba? Kahit nga mapagano, ginagawa yun eh. Yung minamahal yung kamahal-mahal. Pero ang Christian kind of love, yung mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Diba? Yung patawarin na mga hindi dapat patawarin katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. So, so love is a choice, not just a feeling. Ayun nga yung mababasa natin sa 1 Corinthians 13. And people have developed Christ-like character. Diba? Kapag gusto mo ng patience, bibigyan ka ni Lord ng papadaanin ka ni Lord sa mga taong mahirap pagpasensyahan. Diba? Paano mo magagamit ng patience, diba? Kung madali naman pasensyahan yung kasama mo. Pero yung mahirap kang talagang magtitiis ka, the Lord will bring us people like that in our life. Amen. Salamat. Kaya dapat naging sensitive tayo eh. Na kahit negative yung sitwasyon natin, God can use that para tayo ma-develop, di ba? Kahit ano mga negative na nangyari sa buhay natin, yung katulad mga nawala sa atin, na mahal sa buhay, mga problema, yan, lahat mga taong mahirap pakasamahan, paraan ng Diyos yan para hubugin tayo. Di ba? Pang tawag natin, di ba, yung sandpaper principle, di ba, ano ba yung, di ba, yung sa ating yung sa ating desk, di ba, nung tayo nag-aaral, para kuminis yun ang ginagamit natin. Pang-isis, di ba? Ano ba yung pang-isis, Kuya Ronald? Pang-isis. Yung pang-isis, yung San ano? Sa desk. Oh, sa desk natin, di ba? Desk tawag doon. Ano ba tawag doon? Desk. Para kuminis, di ba? Pang-isis. Ano ba ano ba itsura ng pang-isis? Kulay black. Basta. Pagkakaway kulay brown. Tsaka magaspang, di ba? Magaspang, di ba? Isis mo yung balat mo, masasaktan ka, pero isis mo yan sa rough edges ng mga lamesa o desk, kumikinis, di ba? So parang ganun din ang ginagamit ni Lord sa atin, yung mga magaspang na tao, magaspang na sitwasyon, para tayo kuminis, para tayo ay mas maging maganda, katulad niya ng prinsipyo rin ng gold. So wag tayong manghinawa o mababagot kapag dumadaan tayo sa mga ganyang proseso ng pag-iisis sa mga tao sa mga sitwasyon. Amen. Praise God. So the more Christ controls your heart, the healthier your relationship will become. So kaya nga pinapadaan tayo ni Lord sa ganyang uri ng relasyon at mga tao para mas maging healthy tayo. Amen. So napaka-powerful ng mga teachings na to. I hope na nakuha nyo yan at talagang mahalaga na talagang tayo maging maayos sa ating mga relasyon. So let's have our takeaway. Yan, anong takeaway mo, Kuya Ronald, yung sa ating mga relasyon? Yun po, napakaganda po ng ating kilalakay sa gabi ito. Yun nga po na yung healthy relationship. Kaya po, iwasan natin yung mga bad na makakasira sa ating healthy relationship. Kaya po, napakaganda sa mag-asawa, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga sang-irog. Talagang malaking tulong ito ang pinag-aaralan po natin na ito. Naroon yung talaga po kailangan natin na patuloy na lumapit sa Diyos, patuloy na yung relasyon natin ay talagang malapit para po malalaman natin yung mga salita niya na ikabubuti natin, yung mga makita natin na maganda para sa mga relasyon ng mag-asawa, mag-pamilya, ay mababasa po natin sa salita po ng Diyos. Na doon ay talaga po, ito po yung healthy relation na talaga po kailangan natin i-apply para po wala tayong makakaaway o wala tayong magiging hadlang o magiging sa ating kapwa. Yan. Amen. So starting off with our families, diba, talagang we can apply this prinsipyo na talagang tayo ang mas maging magpagkumbaba, tayo magmamahal, talagang gagawa ng tama para mas maging maganda ang relasyon natin. So huwag natin hanapin sa iba, sa ating magsimula, diba, katulad ng lesson natin sa simbahay, para ka maging mabuting kaibigan daw, ay para makatagpo ka rin ng mabuting kaibigan na dapat nating inahanap, anong dapat ang solusyon? Ikaw muna ang maging mabuting kaibigan. Sa iyo matagpuan ang mga magandang qualities ng isang tunay na kaibigan. At that's applicable to, wag mo hanapin sa asawa mo, ikaw mismo
ang maging mabait, di ba? Ikaw mismo yung yung magbago para talagang mas maging mas smooth ang lahat ng bagay. Amen to that. Praise the Lord. So, tayo manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, salamat po sa oras na to. Salamat nga po na ikaw ang Diyos na tunay na nagpapala sa amin. Kaya nawa ay patuloy mo kami samahan sa aming mga relasyon. Ayusin mo po ang aming mga pag-ugali at maging maganda ang aming mga relasyon sa aming mga mag-asawa, mga pamilya, mga kapatid, mga kapitbahay, kasama sa church, at anumang relasyon na meron kami, Lord, nawa matagpuan na kami mismo ay maging maayos ang aming kalagayan, O God. Kaya salamat sa iyo, sa even sa mga kasama namin nandito ngayon, sa FB Live, I pray you will just help them to grow more in their relationships, starting off with their families and their loved ones, friends, and even more so sa Christian family, O God, sa Christian community. Kaya salamat sa iyo. Papalamin po si Kuya Ronald patuloy na sa kanyang bahay, sa kanyang patuloy na pagiging family man, Lord, at even sa kanyang mga ministry, O God, at sa lahat pa ng kanyang ginagalawang mundo. Kaya ibig naman din namin nakasama ngayon, whatever reasons that they were not able to join, I pray, Lord, na samahan mo po sila sa mga darating pang mga araw, Panginoon. Kaya patuloy kami magmamahal, just you have taught us to love. For this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Praise God. So magandang gabi po sa inyo lahat. At nawa ay patuloy na tayong matuto sa ating relasyon at tayo nga po ay patuloy na magmahal in Jesus' name. God bless. God Amen. bless. Shalom, God bless. shalom. Amen. Shalom. God bless. Yan. Okay. Thank you. Atilio Maglalang, at Ate Gloria Cuenco, Ate Lisa Enriquez, at sino pa nandiyan nag-stay para makinig. At sino pa mga pakanig dito, God bless you. God bless you. Okay. Thank you. God bless. Shalom, Pastor. God bless. Shalom. Ayan, okay. Ayan, peace out. Ayan. Okay, God bless. Yan, out na natin. Magpasalamat at mag-alay ng hari, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umindap sumayaw para sa kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan siya.